Isa naman pong mapagpalang araw mga ka-Autopix. Welcome back sa ating channel. So meron po tayong Mitsubishi Lancer 2004 model 4G13 engine 1.3 liters. Magkakandak tayo ng engine compression test sa ating makina. 2 minutes ko nang pinapaandar tong makina para ma-warm up bago nating gawin yung engine compression test. Okay mga guys, so bago natin umpisahan ang ating video episode sa araw na to, kung kayo ay mapadpad sa ating channel, niyanyaan ko kayong mag-subscribe, like, share at hit yung notification bell icon, yung all, para ma-notify kayo sa susunod na mga video tutorial na i-upload ko. Maraming salamat at umpisa na natin ang compression pressure testing. Okay, so first step natin gagawin mga ka-Autopix ay tatanggalin muna natin yung ating ignition coil. So gamit tayo ng T-handle na 10mm. Tanggalin yung mounting bolts ng ating ignition coil. Then long nose, tatanggalin natin yung ating high tension wire ng ating ignition coil. Okay mga ka-Autopix, next natin tatanggalin ay ang ating spark plug. So gagamit tayo ng ratchet handle, extension bar at saka spark plug range na 16mm. Okay mga ka-Autopix, next natin tatanggalin yung ating spark plug. Gamit tayo ng magnet. Pagkakataong ito mga guys, kailangan natin magtanggal ng fuse para ma-avoid na magkaroon ng pag-inject ng fuel ang ating injector. So tanggalin natin yung fuse na 15 amperes dito sa ating fuel pump. Okay mga guys, so ito yung ating compression tester. 0 hanggang 290 PSI yung unit na ating gagamitin. At meron din bar from 0 to 20 bar. Then meron tayong adapter na gagamitin. So yung size ng ating spark plug, so itong bigger size ang gagamitin nating adapter, ka-size ng ating thread ng ating spark plug. So yung ating compression tester, yung ating adapter ay insert natin dito sa hose ng ating compression tester. Then press lang natin tong lock button ng ating compression tester para mag-insert yung ating adapter. Then insert na natin sa ating mga cylinder. So meron po tayong 2 types na compression test na gagawin. So yung una natin gagawin compression test ay dry type mga guys, para makuha na nating value kung pasok pa sa standard value yung compression test ng dry type. Okay? So yung ating cranking ng ating makina around 5 seconds lang mga guys, para makuha na natin ng accurate compression. Okay, next is yung number 2 mga guys. Next natin kukuhanan ng compression ay cylinder number 3. Next natin kuha ng value yung cylinder number 4. Mga guys, so next nang gagawin nating procedure ay i-perform natin yung wet type na compression. So maglalagay tayo ng a little amount of engine oil in every cylinder para ma-testing natin kung tataas yung compression test during wet type. Okay? How we always wait another day. How we watch the kids walk away. Yung isakto lang na mabasa yung
ating ibabaw ng piston. Okay, so nasa weight type compression test ang gagawin natin ngayon. Nasa cylinder number 1 ang kukuha na natin ng value. Okay nang tinaas mga guys after na nag-pour tayo ng engine oil sa ating cylinder. Okay mga guys, so nasa cylinder number 2 ang kukuha na natin ng value. Okay mga guys, so next natin kukuhanin ng compression test weight type ay cylinder number 4. 531,437 kilometer na yung tinatakbo nitong sasakyan na to. Okay mga guys, so yung final result na nakuha natin sa ating engine compression test. So yung standard value natin ay 1,226 kilopascal is equivalent to 177.8 PSI. Yung limit minimum natin ay 863 kilopascal is equivalent to 125.1 PSI. So yung compression pressure natin na dry type, ito yung resulta. So based on result sa dry type natin, yung number 2 medyo hindi umabot sa standard value, pero yung minimum limit natin ay pasok pa rin kasi yung nakuha nating value 170 PSI, yung minimum limit natin ay 125.1. So okay pa rin yung nakuha nating value kahit na 19 years na itong sasakyan. I hope na may natutunan kayo mga guys, at maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat.